star, Ma'am Belida P. Factor. Palakpakan po natin siya. Thank you. And thank you, Madam Annabel. AFC, kapsat ko, alin ko. Ayan, so, umuna di ami, kaya kung agyaman, iti entertain yung mayor, tapno, nawan suporta na awan dito. Ayan, so, kasi nung nag-uumpisa kami, gusto ko lang i-record, nag-uumpisa kami, mga aga, si Jai, SD, kaya magyaman ang hindi sa mga talunan, ayan, hindi ka kami magkali yung pasigya kondo, gusto nga maarami nila ito yan. So hindi ko siya tuloy dito ng focus, alam ko nga, pagkakataon sa rin na yaman, hindi nila supportang, mas wala pa ng cherry, kasi naarami nila ito. Kasi itong maswerte kasi na ito, full focus na ito, full lang na focus na ito, yung dakil di kayo papanan na life-changing na ito. Full focus na ito, ang balindan nga meron sa andan nga illegitimate. Dagay ang lakdan, ang balindan nga malegitimate. Dagay ang lakdan, uwat, upat, malegitimize na gitan. Life-changing talaga yan. So, mabaliwan nga yung status na. Mabaliwan yung status na Edward, mabaliwan yung status na Kathleen pa, na Richard, ano nga pa, sa kailangan Richard, malegitimize na gijay, kaysa ba naman ang dati nga yung nadala, illegitimate na gijay, nag-anak na. Yung gapo itinapin programa tayo, Mayor, mabalbaliwan status na gijay, ang balidan nga malegitimize. Gapo ang balidan nga legal husband and wife. Ayan. So again, identify nga Mayor, Madam Cherry, ang kalatay amin tata, si Dadayawak, mamangit present, iti sa kapulo tuwa nga kopos. Dapat ko na ito magdalagin sa kapulo nga kopos. Ayan. Ito yung kopos, kaya nag-undergo dapat kaligiti preliminaries na, suga po na nakasagalan yung marriage certificate na, naisagalan na-release mo lang yung marriage license na, suga po na nga isagalan yung marriage certificate na. Then nakasagalan na sir, nga sumamo kanya. Hello. So, ito kayo kay Nay, matutulong kayo pagtaktak din. Sampay nga yan kayo masermonyan. Of course, unang pupatin ang ating bisita ngayon. Ang napakagaling po nating Chief Statistical Specialist of the Province of Quirino. Palagpakan po natin ang Sir Agustin. Of course, Pastoral Trap, di ka na yung ako ang nagkatuan. And of course, yung pinagmamalaki po ng kanyang naglipay. Siya po yung presidente po ng MCR dito sa probinsya and of course sa regional dito sa Region 2, Mamnita ng Palil. Gamit po ang ating Alona, yung mga staff po sa MCR, kasama po yung mga Kelly from the province. So, kata kayo ako kaninong kanina, mga barangay officials, meron po mga kakapitan po dito, barangay officials, kata kayo ako ninong, dagti 12 mga paris, dagti tinaganat, mga parents po, and of course, lalo-lalo po sa inyo, kata kayo na 12 na maseremonya ang kata, aldaw. Kata tayo amin, na awan labas na, magdagagti pa nagdayo pinembag na aldaw tayo, kamaldawin. Alawin, alam ko kasi ako gundaway, nagamawat na po, dispensa man nayo. Bakit pagpagayot tayo, dati ni Mayor Malandla daw, budno, ang bukayan ako di Malandla daw. Kaya lang, conflict po kasi ma'am, yung schedule po nila dun sa parehas din po mahalagang programa ng gobyerno. May pag-apo, health concern, ako, hindi San Manuel. May medical po doon, may TV, Karawan, kasama po natin ang provincial government of course. Yung tatlong doktor po natin dito sa RH, yung nga, inuuray ka pa ako, nagsalita at may iba, may tapo, inulawang ko, niya nga talaga kanya din yung programa, kaya maragsakan dalaunay namin impantay mga po, dijay ako na programa. Kasi bagang kitid, dapat yung anak kasarap ito, lakay man.
Wino at gawin 18 ang pangato. Ket at lalaki 5, kung meron naman 5 na pataas yung bilang po nila, ako na, kami na ang asasama pa si Ma'am Cherry doon sa San Manuel, kung may pagdidol ko ng kanyang tayo. Kita, sige sir, tingnan ko namin, kurang ako kami namin, di ba, officials, kapag sila sa awan kumatihaan nga makasar, na legal, na ag-asawa, may legal sa amin ako din, kasi yan na po yung kailangan po natin. Siguro, napakinggan ninyo po yung kahalagaan po ng yung settlement of marriage ng isang mag-asawa. Ado-ado po sana rin ang naruna kadaligi ang lahat kayo. Sumagyaman ang kanyayo na closing of Paris. Si kayo ang pwede maseremonya at ang bilang. At alawin na ilang barangay ko, sa barangay, makatulungan. So, kababalan, mahapang masyado yung sinabi namin. Yung sasabihin ko sana, nasabi na ni Ma'am Cherry at saka ni Ma'am Nila. Basit lang, iba ako kanyayon. Konti na lang. Okay. Sino tayo alam si anak na dito eh? Minsan yung gaya niya. Oh. Kahit na sa amin, ababalang ti seremonya akong kanyayo. Sa amo yun di umuna na isurog kuma. Nung kasanod di agaramit iti ubing. Lalaki dyan ang tiyo, yung babae. Babae din lalaki. Sino ti puro babae ka lang na? Ako pa lalaki. Kahit mo siya ka rin ito. Lalaki ng anak. Hindi kayo ito. Kasi mang alam ko po yung kung paano magawa yung lalaki, paano yung magawa yung babae. Pero doon, may bayad na po ako naman. Kung may ultrasound na binabayaran, ako rin doon, yung pagka-director ko doon, may bayad na rin ako doon. Kaya, hindi ko sasabihin sa ngayon. Isang ang doon na ipaganituhin, kami nangyayat bayad ko dyan. Amok na talaga, isang ano kaya yun yan. Pero siya anak ng babae, may kaya yes, at babayad na. No kahit pinipil lagi, o may kailan na kanya. No kahit pinititumboy, o may kailan na kanya. No kahit pinitibakla, amok lang tama niya, makarami dyan. So lahat, sino yung mga nilipay? Ganyan. Stay anywhere yan. Alam ko, ano yung ba? Ngayon, alawin, ambok na putod ko na ni Ma'am Cherry lang tayo na makahalang ako. Importante ako nito eh. Na may legalize, may dokumento, may kayo discardment by age. Ito matamtama sa isang ako eh. Hindi mag-legalize yung tipos yung nakag-asawa. So lahat na po kayo nandito ngayon, sabi ni Ma'am Nila na kanina qualified na kayo. Hindi lang over-qualified. So alawin, shorten ko na lang kasi nga may anak na kayo. Pero sigurado nga ginayat niya. So pagkatapos ito, ang best friend na ninyo is yung asawa na ninyo. Wala nang iba. Yan yung pinaka-best friend ninyo. Sana na hindi yung best enemy. Tanggalin sana natin yung view. Best friend is your best enemy. May kasabihan din gano'n. Pero sa asawa, huwag natin sasabihin na gano'n. Kasi yung asawa natin, siya na yung palagi natin pinakasama habang buhay. So, nangigat sa'yo ako, ginayat lang, isungan. So, ba't ipinag-ginayat yung nagkaroon kayo, hindi? Anak. So, yung batahan kayo yung nagkipin na rin din. Sinulihan na nag-aako kayo na yun. Nag-away na rin pa kayo? Okay, so tayo kayo. Tayo kayong 12 na pares. Hanapin ninyo yung asawa ninyo. Sige, Pwede ko kaya niya. Ikaya niyo sa asawa yun. Parang malpas dito yung seremon niya at bahay sila na. Okay, so ikinanya ni Iman na. Ginigim kayo ni Iman. Ayan. Ginigim sa'yo. Pigsaan niyo
Subutin nyo din ba? Ano? Ito yung sinasabi ng Mary. Wow. Okay. No, ibagas na ko na yun. No, ibagas na. Ibagas parang di asawa yun. Ibagas medyo natin ni lakay mo. Ibagas natin natin ni bakit na. Okay, so ibagas yun dyan naganti asawa yun. Alain ka. Kaya pipigsan yung uli yung akit niya. Apod-pod nung asawa. Ikari. Ngayon din ka. Tayo sa kabayo. Liwliwain ka. Dayawin. Kaya ikutan ka. Itisakit. Kaya itisalunan. Itinamay. Ganiti kinawadwan. Pagkikitutan amin na babae. Lalaki ko namin hindi babae, ano mo? Ulitin. Pagkikitutan amin na kasi kupuno ang client ken ka. Bayad di pa nagbiyag ka adwa. Sabihin yung pangalan ng asawa niyo. Ay said ka unay. Okay. So, agturo ngayon. Okay. So, sana nga nag-intindihan ni Ma'am Cherry yun. In short, Ma'am yun, talagang nagmamahalan na sila. Talagang wala nang makapag-beat sa kanila. Kaya sa sobrang pagmamahal nila, nagkaroon na sila ng anak. So, kaya medyo huli na silang nagpakasal. Okay, so, malawin na ang galingan. Yung sinabi ng isa sa inyo. Though, sa akin ang galing yun, dapat na-feel din na kayo rin yung pinanggaling yung kalitang ninyo kanina. Sabay ng mata, nagkapungin lang, narinayo nga, si kaibigan pinagkapunin lang. Okay. So, hindi pa nag-asawa, hindi pa isang lalaki. Kahit pa isang babae, kahit pa yung pinanggay, hindi Diyos, sa uliga sabay pa ay hindi ragsak, hindi tumunggal, may sakan niya yun. Babae, titulong, kay Liliwa, may sakin, may sakata kayo. So nga, naroon, hindi pa nag-asawa, saan nga baring-baring. Hindi kahit sila na si Papas na amayan no, hindi nang ipastilan ni Diyos. Anak kayo nag-asawa, hindi pa nag-asawa. Hindi pa nag-asawa, hanggang di siya, inalang nila ka mo, inalang ni batid mo. Ganun lang. Kung tutuusin ang pagpapakasal ng isang lalaki at isang babae, napakahirap ito. Doon, sinabi ni Ma'am Cherry kanina na penpal lang yung kanina, sulat. Siyempre, penpal, kasi sulat. Ang tagal, dumating yung response ng sulat ni Ma'am Cherry, ganun din sa penpal ng asawa noon. Kaya so, napakadali na, ha? Yung pagkulak mo, hindi pa nag-asawa, ito yung pinakamahirap na gawin. Mas madali pang okasyon ng piyesta, okasyon ng ibang mga kunyan, Christmas program, mga gano'n, dahil nagtalaga ka na ng director general, chairman of different committee, nandun na, may tagtag. Pero, no, ang-asawa ka, adumay, ang daming dapat ninyong pagdaanan. Una, ha? Nandiyan yung dapat magligawan kayo. Depende na sa inyo kung yung lalaki o yung babae maligo, basta meron naganap o nagawang nagligawan. Naging na rin kayo. Depende na kung pinag-aripit ni babae. Kasi yun yung mga babae di agarin. Kinsa siya pinag-arip. Pagka nag-agarin, di ba ito nag-agarin na hindi ako yung hindi gawin sa kanya. So, kasi dyan niya yun. Yung depende. Sa akin lang, may nabuong pagmamahalan doon. Nabuong pagmamahalan doon. Uray sunod nagaling ka niya, basta diba kasi, at iti ayan, ijay, yeti na ipaitan niyo. Second, hindi naging na rin kayo. Siyempre, mag-shota na kayo doon. Mag-shota na. At sweetheart, ayun. Dahil nung nakita ninyo na talaga, tapos na kayo maghiwalay. Ang sumunod doon, yun, kinausap na ninyo yung mga magulang ninyo.
Nay, dahil dito muna kami. Pero hindi niya nasabi na magpakasal na kayo. Ano? So, tatang yung wait ko po tayo. Kaya sino kayo, inang yung pinaybayan pa kayo ka na at kagkagwan. So, ganun yung mga magulang natin. Hanta kaya't si Agumit, hanta kaya't kauntan iti anak ka. And of course, yun, ang sumunod doon, nagkaroon kayo iti anak. So, sa ngayon, dahil ito na po ay kagustuhan ng ating Panginoon. And of course, kaya bitin tinaganak yun. Kaya karunahan kanyayo. Iso nga naarami din na ito. So, tignan niyo yung pinagdaanan ninyo. Ang dami. Iso nga, di ba nag-asawa? Kahit saan nga baring-baring. Kasi kahit sinupas na ito, kaya niyo ulit sinupas nila ng Diyos. So, ganun yun. Iso nga, dapat iti-agasawa. Ha? Yung palagi natin sinasabi, iti-agasawa, dapat kanayon nga at respeto dito ng kalmaysa. At respeto, nandun yung appreciation ng isa't sa inyo. Hindi lang sana noong nanliligaw pa yung lalaki o kayo yung babae. At dumamin na tuma na nagsimpit de lalaki, nagsimpit de babae yung aking inarin pa ilaing. Di ba? O, nagsimpit, tulong-tulungan na pa yun eh. Tatang yung babae, nga agbalasig, ito, agsakdo, pinuan niya pa ito ba dyan. Pero ito ng nag-asawa, iba na. Dapat, mas lalo ko mga ay-ayatin. Di ba maunod na kayo mo? Kasi nga, sa'yo na. Kanya yun. At kayo dyayin. Hanggang ko bang nag-dyan, take it for granted na lang yun. Pagsasama ninyo. Dapat, kasi pag nandun yung respeto, kalapit na doon yung pagmamahalan ninyo. At dyan ay panagikinayat nyo doon. Iti at asawa habang nga lumaklakay, wilong magpakit, nag-ibarang nyo yan. At gabi ay bumakpakit, yung pumipintas. Diba? At dahil hindi po magpakit, hanggang tuloy na pumipintas. Mag-aburido din, nagtrabaho na. At dahil sumay-sexy, lumuklok may, awukupan, inuanyapay. Pero dapat sa tingin ninyo yung dalawa, misis mo lang yung pinakamaganda. Ha? Yung asawa mo lang, yung mister mo lang yung pinakagwapo. At kahit na nagpuputi na ng buhok o kaya ano pa yung itsura niya, dapat ganun pa rin yung pagtingin ninyo. Ha? Hindi ko nang respeto yung panagayat sila yung gamay sa kanya. Ang mga hindi na napagkutong hindi lang kayo kung nagwapo hindi. Nagpintas di bakit ko hindi. Ang hindi. Mga napagpintas si Jay Garoma. Haan kumanas dyan. Ha? Baka kanayin mo niya. Baka makilat natin yan si Garoma. Sa bagay yan nilat natin yun. So, dapat ano man yung mangyari, mag-iba man yung labas na ano ninyo, dapat hindi magbabago yung tingin at pagmamahala ng isa't isa sa inyo. Kasi yung nating arahin kayo na yun. Ang tutulos na agbalil, hindi nagkita, pinapangagaya kung tumulagay sa kanya. Hindi ang asawa dapat yung tiwala buong-buo. Asawa mo na siya. Ha? Sa paningin ng Panginoon at sa mga tao nandito kayo, ang-asawa kayo at may mga anak na kayo. Dapat huwag palaging huwag kayo nagseselos. Apay nagselos ka kayo ngayon. Bakit ka? May nag-aalangan sa asawa mo. Yun yung una kasi na nakikita ko kung minsan. Yung reason kung minsan itong cellphone na ito. Kaya maganda yung panukala ng isang congressman na patatanggal na yata yung Facebook at saka TikTok dito. O para direct na lang nakuha. Pero kahit may cellphone o wala,
dapat yung tiwala ninyo sa isa't sa buong buo. Makasama mo man yung asawa mo, misis mo o mister mo ng ilang araw, ilang buwan, dapat nasa isip mo, mahal na mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Kahit hindi ko siya makita ngayon, kahit nagtatrabaho siya, meron siyang ginagawa para sa pamilya namin. Ganun sa hindi yun. Kalalabas lang, gusto niya, video call pa. Gusto niya palaging may load sa cellphone niya. Nilo-monitor. Hindi dapat lang, hindi makapag-move forward yung isa sa inyo. Pagbalik niya, parehas pa rin, wala pa rin nagawa yung babae, wala pa rin pagawa yung lalaki. Kasi nga, nandun palagi, nag-monitor. Kung saan pupunta yung babae, pupunta yung lalaki, dapat nandun. No. Dapat hindi ganun yung ugali ng isang mag-asawa. Para may sorpresahan din. Meron din magawa yung babae, meron din magawa ng lalaki, biglaan makikita ninyo yung dalawa ko, may accomplishment ako. May accomplishment tayo. Bakit? Para sa anak natin, para sa pamilya natin. Ang ganda. May mga pagkakataon talagang dapat magkasama kayo. Pero meron din pagkakataon na hindi kailangan yung lalaki na pupunta doon. Hindi rin kailangan ng babae. Tawagin mo yung asawa mo, pupunta ko magsuga ng kalabaw, magsuga ng baka. Nung napulipulan ni Bagit ng May. Hindi ka kasi hindi na, huwag mo na palagi sinasama doon kung yung mga tapat lang na isama natin yung asawa natin, isama yung lalaki o yung babae. Doon tayo pag optional, tignan ninyo. Basta yung sa isip ninyo, buong-buo na, tayo lang yung nagmamahalan. Para at least, sabi ko nga, makapag-move forward kayo. Matrabaho ninyo yung gusto nyo trabahuin. And next, dapat yung mag-asawa may plano. Ha? Ang plano kayo. Mag-usap kayo. May communication palagi. Hindi lang yung saka lang kayo mag-usap kung may problema. Saka lang kayo mag-usap kung may pera. No? Dapat nagplano din kayo. Huwag palaging ginagaya yung kapitbahay. Ha? Kung minsan kasi, may igitan kung minsan. Di ba? At igitan. No, nagkarami din na dyan karuwang gumatang motor, gumatang kami. Doon ako gumatang tricycle. Bili ka rin ng tricycle mo. Okay, bumili siya ng 4 wheels. Bibili. Yung pala, hindi rin bili. Puro utang, kahit hindi ka umuutang. Mamaya, nahila lahat. Awan na bati. Bakit? Wala sa plano ninyo yun. Kaya lang yung igit sa puso mo, yun yung pinaiiral ninyo. Kaya napakaganda na magplano kayo. Dapat, eto ba, lakay, ito pa bakit? Kailangan ba natin ito? Priority ba ito? Kailangan na ba natin ito? Kasi ako, yung tao na hindi naniniwala na hindi natin kayang pasensuin yung buhay natin. Ano ko mga ibaga nga awang trabaho kilakay, awang trabaho kami. Hindi ako employed sa gobyerno, hindi ako employed sa pribadong ahensya. No, huwag niyo sabihin ng ganyan. Nasa inyo yan. Kaya natin umasenso. May trabaho ka man ng permanente o wala. Nakapagtapos ka man pag-aaral mo o hindi. Kung talagang napakaganda yung plano ninyo, makakamit ninyo. Magawa yun di arap-arap. Naniniwala ko, malayo pa yung daan na pakupakong tatahakin ninyo. Ito rock and rocket road, sabi nila. Pero pag ang ganda ng plano nyo, ang ganda ng ugnahin niyo yung dalawa, nagtutulungan kayo, nagmamalasakit kayo sa isa't isa. Pagkarating nyo, pagkalagpas nyo, napakahabang bako-bako na daan. Nandun na yung simentado at ispaltadong daan. Di kahit nasuwin, successful kayo ng mga asawa. Kasi di kahit ito, ano yung ibaga? Dito sa bahay ng Andipay, walang bilyonaryo dito hanggang ngayon. Walang bilyonaryo, lalo na yung bilyonaryo, wala. Bilyonaryo lang siguro ng utang.
nandito sa loob ngayon. Pero yung argument na maraming pera wala. Kasi walang ghost project dito. Gusto ka, hanap ng mamati na tayo maka-asenso at ko. Kasi kung sinabi ni Ma'am Cherry kanina na 35 years na siya, pinakasalan nung ano niya, yung asawa niya, yung penpal niya. Ako 21 years na rin, ay 29 years na rin. Medyo nakayak pa siya. 60 ko, 60 na rin ako. 60 ko na nung May 13. Pero uling ko rin ipuso. Sila 24 ko eh. So, gano'n yung importante sa atin. Huwag natin sundan yung pinag natin, ha? Huwag natin hayaan na tumanggalin pati pag-iisip natin kung kaya pa natin i-refine. Ha? Gawin natin yung gano'n. Lalo na sa inyo, makikita lahat na kaya na kayo. Hindi kaya ng mga unang kinasal ko ng kasal ng bayan talaga. Lalakay din. Yun yung tinitignan ko. Ate Alona na ako nakit pa lang nakakay din kasi ito pero hindi na pala. Ako na yung mas matanda sa inyo. So, ibig sabihin, talagang nag-i-improve na yung mga datos po natin doon sa mga unregistered na couple po natin, sa mga nagsasama. So, dahil maragratsakan at launan. Kasi, nung tayo, kasi lahat pa yung mamati nga. Mag-asawa ko lang yung mungkit, kasi high school kayo, may na-entertain lang kita kayo. Kasi lang pagpapagit, hindi lang ang ate Alona yung ganyan. Alam mo yun, dapat agplano kayo. Di ko rin sasabihin kung ilan dapat yung maging anak ninyo. Namin ibarat may sawi na wala yung kabalin anak yun. Kawawa rin yung mga teachers natin, walang employment. Dahil sila, nag-ukol lang sila, nagre-relay lang sila dun sa number of students or enrollees. So sa inyo, makaamu kayo. Basta importante, agplano kayo. Manong nga talakay, manong nga tapakiti, aramidin ta anak. Duwa nga ta, talo nga ta, inga na nga 12 nga ta, manong mga kaado. Nasa inyo na yan. Basta ang pag-usapan ninyo, manong nga tapik kaya ta, kaikan tinapintas na masakbayan. Ha? Yung sarili ninyo, yung pagpasyahan ninyo. Han nga din, manong nga tapik, mapaadal yung gobyerno mga anak ta. Haan ko mga dijay. Kasi yung gobyerno po natin, assistance lang yan. Hindi po sila yung palagi natin kasama o tumutulong sa atin. Datay yung di ka marunaan na plano. Haan nga gobyerno kaya plano may pagkikiti sa atubiti anak. Datay yung apo dijay. Kung kaya natin ng isa, dalawa, tatlo, o mas mahigit pa, doon tayo. Para sa ganon, pagkang uli, walang sisihan. Ang nga diyan ang problema ka, kauban lang tiyawag ng mga ang problema ka, papasulim ni kagawad, papasulim ni pitan, tulutan ni sanggunian bayan, niya ako ba isip, gano'n, pasul ni Mayor, gano'n, ito na gano'n, anak ko, kung ko nang marunto, hindi pa po na ako, kaya yun, hindi mang pamilya, di okay, go on, duhaan, hanggang doon sa, may limitation kayo. So, kami talagang assistance lang, hindi naman palagi. Dahil yung pera ng gobyerno po natin, hindi rin kaya na sustenhan lahat. Sustentuhan lahat ng mga anak natin. So, kasi lang, dapat karamihin kita kasawa. And finally, dapat meron kayong disiplina. Ha? Disiplina. Sabi nga ni Apo Imelda Marcos noon, sa kauulat ng bayan, disiplina ang kailangan. So, ganun din sa isang pamilya. Ha? Marami tayong nakikita dyan na ang ganda ng gusto ng pamilya nila. Ang ganda ng bread, umaangat na talaga. Pero, nung nandun na sila sa pig, sa tuktok, wala na silang disiplina. Kung ano lang ginagawa, kung saan na sila pumupunta, parang ang alam nila, hindi sila tatanda. Ang hirap kaya yung habang tumatanda ka, nag-decline na rin yung mga pinaghirapan mo. So, dapat meron at meron tayong disiplina. Ano yung consider natin doon? First,
yung paniniwala natin sa ating Panginoon. Ha? Dapat, huwag natin kalimutan yan. Diyan ko na ni ako, Pastor, pagkain. Dapat na agad ipagmahal tayo ng Diyos. Awan hindi posible inikwanan. Awan hindi posible. Kuray ka sa loob, ayan tayo nga umaknan. Makurang kami di pamati yung kwanan. Awan, suwagi ko lang sa tayo dyan. Hindi, San Manuel, kahit kaano karami ng gamot dito, kung kulang din yung paniniwala natin sa Panginoon na yung mga gamot na nandito ay makakagamot sa atin. Hindi rin yan makakagamot yan. Hindi rin malulutas yung problema natin sa kalusugan. Ganon din sa pagpapamilya. Kung hindi rin tayo naniniwala na kaya natin ito, na hindi tayo humihingi ng tulong sa Kanya, maghihirapan din tayo. Kaya lahat ng bagay dapat humihingi din tayo sa Kanya. Siya yung pinaka sa lahat ng success ng isang mag-asawa o isang pamilya. So, ganun lang. Huwag niyong sabihin na mahirap magpamilya. Ayaw kong makakinggan yan. Yung mga iba, pag nakita yung pagkumpare o pagkumare, pag medyo naedad sila, kumusta yung buhay? Kumare. Rumigrigat na eh. Kita pero rumigrigat sila magparparigat. Niya po BBM, niya po Duterte. Di magparparigat ngit lang, katay ngamin no dagduha, di ba? Kila kapag pabasulit tayo ngit, katay yung ngit lang, di magparparigat na rin magigyan tayo. Apay, kasi sa pamilya natin, tayo na yung driver. Tayo na rin yung konduktor. At tayo na rin yung pasahero. So, ibig sabihin, kung kailangan habang bata pa kayo, patakbuhin nyo ng matulin kung sasakyan ninyo, patakbuhin. Pero hindi naman palaging matulin yung takbo ninyo. Dapat kung kailangan din na maglugir din kayo. Kung kailangan na mag-full stop, mag-full stop. Kung kailangan mag-reverse din kayo. So, ganun din. Kung kailangan din na mag-tuk-tuk kayo at magpahinga, ganoon din yan. Kaya nasa inyo, dapat ninyong gawin. So, pa rin lang yun yung sinabi ni Ma'am Jerry, ni Ma'am Dina, ni Pastor, saka sa akin. Sabihin ko sa inyo, kayo rin yung papalit sa amin. Kung hindi man kayo, isa sa pamilya ninyo, o kaya yung lahat ng pamilya ninyo, yung mga anak ninyo, sila rin yung magiging successful na susunod na gaganapin, mga businessman o businesswoman, mga ganun, basta hindi rin sila pahuhuli dito sa bahay ng Pilipay. So with that, sabay na kumaantin ko timula yun dyan, puso kaya paano na Diyo. Dahil dyan yung mensahe. Kasi nga, yun na yung kailangan natin ngayon. Dapat meron din tayong respeto, meron tayong tiwala, meron tayong pagplano. And of course, yung disiplina sa pamilya. Para balang araw, sabihin din namin, sabihin mga magulang ninyo, mga ninong at ninang ninyo, yung simpleng kinasal ngayon, pwede na natin ipagmalaki. Dahil sila na yung dapat buwaran ng mga susunod pang henerasyon. So once again, agyaman ki yumayo, and of course, kata kayo ako, atas kalwa. Sabi ko noon kay Mangita sa kasi ano na ito gymnasium in Sir Basit, umay walay at taka-taka kita nagadumit hindi may ito. So okay lang, di order mo na pang-lunch. Kaya mo kita na may busi order na pang-lunch ni Madam Nita. So, ada tigwa, ada sing-sing-sing kanyayo, ada lagi tugot, ada, ayawanin, kaya lagi tugot, ada. Ay, ada. Okay, so tumakder tayo ada sing-sing na, ada sing-sing. Okay, so pagsina kayo. Di lalaki di umuna nga mangisyo.